Kasama ko si Jeremy ngayon. 3 araw na ang nakalipas mula noong malaman ko ang tungkol sa anak ni Mathilda doon sa hospital. Sa loob ng resto na pagmamayari ni Jeremy, hinihintay namin na dumating si Mathilda. Papayag kaya siya? Tanong ni Jeremy. Nandito na siya, bulong ko ng mamataan si Mathilda na palapit sa gawin namin. Hey, nakipagbeso siya kay Jeremy at sa akin. Unlike dati na sobrang blooming niya, ngayon, hindi. Namumutla siya. Are you okay? Nag-aalala kong tanong. Tumungo siya. Ayos lang ako. Pasensya na at natagalan ako, sabi niya. Tumingin ako kay Jeremy at gaya ko, nag-aalala rin siya kay Mathilda. We can reschedule this if you want. You look so pale, wika ni Jeremy. It's fine, Jeremy. Sige na, let's proceed. Tungkol ba ito sa divorce? Sabi ni Mathilda. Papayag ako sa divorce. Don't worry, dagdag niya. Bumantong hininga si Jeremy at naupo sa inupuan niya kanina. Yes, but hindi ko gustong bigyan ka ng kahit anong parte na pag-aari ng Anderson. Sabi ni Jeremy at hindi talaga nagpaligoy pa. Tumungo si Mathilda, hindi man lang siya nagulat. Na para bang inaasahan na niya ito. Hindi rin naman siya nagalit. I understand. Hindi rin naman ako maghahabol sa yaman mo, Jeremy. Ang sabi niya. But I want to give you my share sa kumpanya nyo. Ang matamlay na mukha ni Mathilda ay biglang nagulat. Nanlaki ang mata niya at hindi makapaniwala sa sinabi ni Jeremy sa kanya. Jeremy said this to me already. Layong shares na tinutukoy niya, sobrang laki noon sa AGC. I have 40% shares sa MGC. Mas malaki pa sa dad at kuya mo. Gusto kong ibigay iyon lahat sa iyo bilang kinikilala pa rin kitang legal kong asawa. Hindi ba hindi ka binigyan ng posisyon doon? So I'm thinking ta. Napahinto si Jeremy at ako rin ay sobrang nagulat. Tumulo ang luha ni Mathilda. Bakit? Halos mag-crack ang boses niya. Tumitig si Jeremy sa kanya, at tumitig rin si Mathilda pabalik. Because I don't want your dad to hurt you. Sa 40% shares na ililipat ko sa pangalan mo, it can help you. With that power and connections, kaya mong protektahan ang sarili mo at anak mo laban sa dad mo. Yumuko si Mathilda at bumuhos ang luha sa mata niya. Naluha rin ako sa kung paano siya umiyak. Damang-dama ko ang sakit na pinagdaanan niya. Sobrang-sobra ang pait at sakit noon sa mga hagulhol niya. Mathilda, kinuha ko ang kamay niya. Hey, dagdag ko kasi sobra talaga ang iyak niya. Humarap siya sa amin. Jeremy, bakit ang bait mo? Sa kabila ng ginawa ko sa iyo, bakit mo ko tinutulungan? Hinawakan ni Jeremy ang isang kamay ko sa ilalim. Pinisil niya ito. Wala man siyang emotion sa mukha niya ngayon, but I know deep inside he's hurting. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo. Masaya na ako. Masaya ako at kumpleto na ako dahil bumalik si Caroline sa akin, kasama ang mga anak namin. Gusto ko ring sumaya ka. Hindi ko alam paano ka tutulungan kaya naisip ko, kung sayo ko ibibigay ang 40% shares na binili ko sa AGC, kaya mo nang protektahan ang sarili mo. Magkakaroon ka ng posisyon sa AGC at maaaring ikaw pa ang maging bagong presidente noon. You're a victim too sa panggagamit ng dad mo sayo. Pareha tayo na pinilit sa bagay na hindi natin gusto ngunit unlike you, nakuha ko ang positions at mana ko sa dad ko. Nakawala ako sa kadena niya. Pinisil ulit ni Jeremy ang kamay ko. Para bang sa akin siya humuhugot ng lakas ng loob. It's time for you to break the chain now, Mathilda. Dagdag ni Jeremy. Umiling-iling si Mathilda, kagat niya ang labi niya at sobrang pula pa ng mata niya kakaiyak. Wala akong ibang gusto Jeremy kundi maipakita at makasama ko lang ang anak ko sa harapan ng maraming tao. Na hindi nagtatago kay dad para lang makasama ko siya. Iyon lang ang gusto ko. Kaya sobrang salamat. Hindi mo alam gaano kalaki ng ibibigay mo sa akin. Dahil doon, nagkaroon ako ng pag-asa para sa kinabukasan ng anak ko. Ako na ang tumayo para yakapin siya at habang yakap ko si Mathilda, paulit-ulit niyang sinasabi ang sorry at salamat. Hindi ko alam anong mararamdaman ko. Sobrang saya ko. Nakipagkamay si Jeremy kay Mathilda at yamakap si Mathilda sa kanya at ako, hindi ko alam bakit pero natuwa pa ako. Ang breakup nila bilang mag-asawa ang sobrang fulfilling sa tignan. Puro saya at kapayapaan lang. Let's eat, sabi ni Jeremy.
Natawa ako at umupo ulit kami sa mesa. Masaya lang ako na ngayon, settled na ang problema ni Jeremy kay Mathilda. At ako, wala na akong anumang galit sa kanya. Kasi kung nagdusa ako, mas nagdusa rin siya. Mas nakakaawa pa nga siya kumpara sa akin. So how old is he? Your son. Si Jeremy nagtanong at alam niya talaga na may anak ang asawa niya. He's certain na lalaki pa ito. 4 years old. Sabi ni Mathilda na mugto ang mata pero nagsimula na ring kumain. I see. Minsan dalhin mo sa bahay para maging kalaro niya ang mga anak namin ni Caroline. Hindi ba babe? Sabi ni Jeremy sa akin. Natawa ako at tumungo. Pasyal ka sa bahay at dalhin mo si Riley, sabi ko. Natawa si Mathilda. Salamat. Sige ba, kung ayos lang, dadalhin ko ang anak ko sa inyo. Actually, hinahanap ka niya sa akin. Sabi ni Mathilda. Talaga, punta kayo sa bahay ni Jeremy, lulutuan ko siya ng cookies. Kumakain siya noon. Tumungo si Mathilda. It's his favorite. Tamang-tama naman pala, sabi ko pa at natawa naman siya. Tumingin ako kay Jeremy at naabutan siyang pinapanood ako na nakikipagkwentuhan kay Mathilda. He smiled and continued eating. After doon sa hospital, hindi na ako umalis sa tabi niya. Alam kong galit si Dad sa akin ngagan at hinahanap niya ako but my son really needs me. How are you then? Lumalapit na sayo. Tanong ko. Sa awan ng Diyos, lumapit na sa akin. Ayaw na nga niya na umalis ako at baka ayawan ko na naman daw siya. Grabe, na-trauma siguro siya sa ginagawa kong pang-i-ignore sa kanya. Naawa naman ako, hindi ko ma-imagine gaano kasakit sa kanila mag-ina ang pinagdadaanan nila. I'm happy that you're okay na, sabi ko. Nakakahiyaman but can I go to you sometimes? Sabi ni Mathilda sa akin. Pwede ako magpaturo sa parenting at pagluluto minsan. Kasi natataranta ako kung umiiyak ang anak ko. Even magtimpla sa gatas niya, hindi ko alam paano. Buti may instructions sa lata ng gatas. Marami akong bagay na gusto matutunan kasi lumaki ako na hindi ramdam ang pagmamahal ng ina. You know, my mom who raised me doesn't like me. Sabi ni Mathilda at hamina ang boses niya sa huli. She's opening herself now. She's so cute while asking me that. Ngumiti ako at tumungo. Siguro sa akin siya hihingi ng advice dahil 5 ang anak ko. Haha. Oo naman. Lahat ng nalalaman ko, ituturo ko sa'yo. Ang sabi ko sa kanya. Mathilda smiled genuinely and it was my first time seeing her, smiling me like that. Walang galit, walang kaplastikan. After a week, natuloy ang party na sinasabi ng chairman. Kasama ko ngayon si attorney at inaayusan kami ng mga hinir nilang makeup artists. Si Jeremy, kasama niya ang mga bata except AJ na nasa tabi ko lang. Mama, look at me. I'm a princess. Natawa kaming lahat na nakarinig sa sinabi niya. Actually, kasama rin namin dito si Mathilda at tuwang-tuwa siya dito kay AJ. Halos hindi nga makausap ni attorney ang apo niya dahil kinakausap ni Mathilda ang anak ko. Hindi pa rin sila okay ni attorney pero civil na sila sa isa't isa. Alam ni attorney ang tungkol sa pag-uusap ni Jeremy at Mathilda about divorce and other than that, wala na kaming pinagsabihan pa. Siya lang kaya at some point, alam kong naiintindihan na ni attorney si Mathilda. Sa loob ng 1 linggong na dumaan, dumalaw si Mathilda sa bahay kasama ni Riley at nakipaglaro ang mga anak ko sa anak niya. Kinakabahan ako, Caroline. Paano kung saktan ni Dad si Riley? Bulong niya. Kasama naman hindi ba ni Riley ang papa niya? Kaya huwag kang mag-alala, sabi ko pero hindi naman nabago noong nag-itsura ng mukha niya. Invited ba lahat ng antenor dito? Aniya, tumungo ako kasi lahat ng elites, inimbitahan ni Jeremy at chairman. Baka dumating si Mateo, Aniya. Mateo, kuya niya, hindi ba sila magkasundo? Ma'am Mathilda, ano pong susuotin yung sandal? Tanong nung pa niya. Huwag masiyadong mahaba ang heels. Ayaw kong matapilok, sagot niya sa panya. Kumunat ang noo ko. Ikaw, matapilok, hindi ba matagal ka nang nagsusuot ng heels? Iyon kasi ang napansin ko sa kanya. Mahilig siya magsuot ng pointed heels. I want to be extra careful tonight, sabi niya sa akin. Caroline, isasabay ko na si AJ sa akin. Susunod kayo ni Mathilda, tanong ni attorney sabay tingin kay Mathilda.
Opo, matapos kong sabihin yun, tumungo lang siya. Ang anak ko naman na si AJ ay agad na nagpaalam sa akin at sumama sa lola niya. Natawa ako nang makita na binibida niya ang suot niyang dress sa mga tao na nadadaanan nila. Bumaling ako kay Mathilda nang makalabas ang anak ko at si attorney. Ayos ka na? Tanong ko ulit. Kinakabahan ako. Hinawakan ko siya sa kamay. Let's go, sabi ko at sumunod kay attorney saka sa anak ko. After this party, sabay sila ni Jeremy aalis papuntang US. Kahit ang pag-alis nila ay nilihim namin. Baka kasi may gawin si Oliver para pigilan si Mathilda na pumayag sa divorce na gustong mangyari ni Jeremy. Hindi hamak naman kasi na mas malaki ang kayamanan na makukuha ni Mathilda sa mga Anderson kung namatay si Jeremy lalo't conjugal iyon kumpara sa 40% shares na ibibigay ni Jeremy sa kanya sa AGC. Kung ihahambing sa bagay ang yaman na makukuha niya, ibibigay ni Jeremy ang 2 kontinente kay Mathilda matapos nilang mag-divorce. Ngunit ayaw ni Oliver dahil makukuha lang naman ni Mathilda ang mundo. Mas malaki ang mundo kesa sa 2 kontinente. Sumakay kami sa limo na pinadala ni Jeremy. Ang anak ko, naroon na, nauna sa isang sasakyan na kakaalis lang kasama ng lola niya. Tignan mo nga naman, ikaw pa talaga ang nasasandalan ko sa panahong ito. Wala kasi akong kaibigan na tunay. Natatawang sabi ni Mathilda. Day by day, nasasabi ko lang kung gaano ka-loner itong babaeng ito. Nag-self-pity ka na naman. Pero hindi bale nang ang wala kesa meron pero peke, ang sabi ko at natawa. Natawa rin siya. Pagdating namin sa party, alam kong did I kid si Mathilda kay Jeremy dahil mag-asawa pa rin sila. Ako nag-suggest noon dahil nasabi ni attorney ang mga posibilidad oras na ipakita ni Jeremy na ako ang pinipili niya sa mata ng publiko. Para walang gulo masyado, sinabi ko nang kung maaari, magkasama na muna sila ni Mathilda sa party para iwas ang gulo. Ayaw ni Jeremy at Mathilda pero napapayag ko naman. Isa pa, ewan ko ba, pero wala talaga akong nakikitang mali sa dalawa. Siguro kasi kada tinitignan ni Mathilda si Jeremy, plain lang. Walang pagnanasa, wala lahat. Siguro kasi iba ang gusto niya. Layong ama siguro ni Riley. Pero nakakatawa lang kasi unlike sa amin ni Jeremy, clingy kami at PDA sa isa't isa pero si Mathilda at iyong Andrew, hindi. Nagmano ako kay chairman na kasama ni attorney. Nandito rin si Alexis but hindi siya kasama ni chairman. Siguro dahil legal na kasal pa rin si attorney at chairman kaya sila ang magkasama ngayon. Tinawag ako ng mga anak ko at tuwang-tuwa ako sa kanila dahil naka-formal attire sila ngayon. Sobrang mga gwapo. Mama, look, we look like Papa. We wear office suits too. Pagbibida ni DJ. Yeah, gwapo kayo sobra, anak. And Alexandria Jasmine is pretty. Right, Mama. Natatawa akong pumunta sa pwesto ni AJ at hinalikan siya. Kaka-rating mo lang anak, pero kumakain ka NA. Nandito rin sina Ivana, Kelsey, Daph, Jasper, at Nathan. Pumunta sila sa pwesto namin para makibonding sa mga anak ko sandali ngunit umalis rin agad cause they need to stand beside their parents and clans. Nang magsimula na ang party, nagsalita na si Jeremy tungkol sa pasasalamat niya sa success ng expansion ng business niya both national and international. Jeremy is earning millions a month and he's working for 7 years now, and the fact na nakapag-expand siya ng business niya, mas lalo lang bumanggo ang pangalan niya. Iha, are you fine here? Si chairman na nag-aalala. He wanted me to come but I said no. I already told Jeremy na huwag na muna ako ipakilala sa lahat ng tao this party intended rin para makilala ng mundo ang quintuplet. Chairman and Jeremy wanted to introduce me to pero gusto ko maging praktikal. Nandito ang mga antenor at ilan sa mga pamilyang kaalyado nito. Mathilda is here too. Ayaw kong i-introduce nila ako cause right now, kahit anong sabihin ni Jeremy, kabit pa rin ang stand ko sa buhay niya. Buong araw din niya akong hindi pinansin noon pero ayaw ko talaga. Makakasira lang ako sa image niya ngayong gabi. Kung pinakita niya sa mga antenor na kasama niya ako sa gabing ito. I'm sure magwawala iyang Oliver, masira lang ang party. Iniiwasan ko yung mangyari. Nang mawala ang mga anak ko sa tabi ko, nakita ko sa entrance ang pagpasok ni Mateo Antenor. Alam kong nandito na ang dad niya kanina pa. Kasunod niya si Andrew at Riley at ako pa nga ang nagulat. Nang makita ako ni Andrew,
Pumunta siya sa gawi ko. "Hi tita," si Riley at nakangiti na kamakaway. Pagtingin ko sa stage, nakita ko si Mathilda na nakatingin sa direksyon namin. Nakita niya marahil si Riley kaya kinarga ko ito para mas makita niya ng malinaw. "Are you afraid?" Easy lang Andrew, kasi nakapagplano naman kami ni Jeremy. Hindi niya pababayaan si Mathilda, ang sabi ko. Hindi kami close nitong Andrew pero kilala na niya ako dahil maliban sa pagkikita namin doon sa hospital, hinatid at kinuha niya si Mathilda at Riley sa amin nung nagpunta ang dalawa sa amin. Mabuti naman kung ganoon. "Thank you for that," sabi niya. Napangiti ako, mahal nga niya siguro si Mathilda. "It must be hard, Andrew no? Iyong patago kayo," sabi ko. "Not really, wala naman kaming itinatago, sana nga meron," sabi niya kaya napalingon ako sa kanya bigla. "What? Ha? Anong ibig mong sabihin?" Tak ang tanong ko. "The only thing na meron kami ni Mathilda ay si Riley. Iyon lang ang sikreto na hawak namin dalawa." Naguluhan ako. "Please enlighten me," I said. "Mathilda and I are not a thing. Hindi ako ang lalaki na karelasyon niya." Sabi niya na nagpalaki ng todo ng mata ko. Kung hindi siya, edi sino? Who then? Tumingin si Andrew sa stage kung nasaan si Mathilda, si Jeremy, at ang chairman at attorney Mildred kasama ng quintuplet. "It's her brother, Mateo." "Mateo?" Gulat na tanong ko. Tumingin ako sa harapan at magaan ang ngiti ni Mathilda habang nasa tabi ni Jeremy at inilalayan ang mga anak ko. "Nagbibiro ka ba?" Tanong ko, habang hinihintay na sabihin niyang, "Just kidding." "No," sagot ni Andrew. Tumingin ako sa kanya at kinuha niya si Riley sa akin nang makita na gustong pumunta ni Riley sa kanya. "Why are you telling me this?" "'Cause I want to ask some help from you. Protect her." Sasabihin na niya sa mga magulang ang tungkol kay Riley. Ano, hindi niya muna ipagliliban. Kung malaman ng dad niya ang tungkol sa anak niya, baka saktan siya. No, gusto na niyang makasama si Riley. She decided already na kahit ako ay hindi ko kayang pigilan. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko at tumingin kay Jeremy sa unahan. Pinakilala na ang quintuplet. As usual, marami ang nagulat sa nangyari at nagalit sa introduction ng mga anak namin ni Jeremy. Hindi lang nila magawang batikusan si Jeremy dahil nakikita nila na nakasuporta si Mathilda na asawa niya pati na ang chairman at si attorney Mildred. Napuno ng palakpakan ang venue habang ang makukulit kong mga anak ay nasa harapan at nakangiti sa lahat sabay kaway. Napapailing na lang ako sa kanilang lima kahit na nag-aalala ako para kay Mathilda. Anong kahibangan ito? Bakit ina-acknowledge ng mga Anderson ang mga anak sa labas ni Jeremy? Rinig kong sabi noong isang bisita sa tabi ko. Nagtataka nga rin ako, but his wife seems happy about it. Mukhang walang kaso sa kanya ang nangyayari. Pinigilan ko ang sarili ko. Nagtitimpi ako sa side comments nila na para bang alam nila ang lahat ng nangyayari sa buhay namin. "Tita, Ate AJ is so pretty," sabi ni Riley sabay turo sa stage. "And Mama is pretty too." Nagkatinginan kami ni Andrew. "Yeah, they are pretty, Riley no. And ikaw naman ay handsome gaya ni na Kuya EJ," sabi ko. Matapos ipakilala ang quintuplet, bumaba na sila ng stage at bumalik sa table namin. Marami mga kwinento ang quintuplet at panay-ngiti lang ako sa kanila. Si chairman ang nakahawak at nakabantay sa kanila. "Are you okay, Iha?" Ang tanong ni attorney nang maabutin niya ako na hindi mapakali. "Si Mathilda po." "Why? She's with Jeremy," sabi ni attorney. Tumungo ako. Binantayan ko ang mga anak ko at nakikipaglaro pa sila kay Riley. Si Andrew, hindi na rin mapakali at hinahanap ng mata ko si Mathilda. Matapos ang 2 oras, unti-unti nang umaalis ang mga bisita. "Caroline," tawag ni Andrew sa akin. "Don't stop me Mateo. Kailangan disiplina nitong kapatid mo. Masiyadong makitid ang utak." At talagang suportado pa siya na pinakilala ng bastos niya asawa ang mga anak nito sa labas. "Watch your mouth, Chairman. Nasa teritoryo kita." Jeremy nagalit na. "Dad, please, tama na po," si Mathilda na umiiyak. "Tumahimik ka, wala kang kwenta, Oliver," sumigaw si Miss Miranda. Malalaki ang hakbang niya na naglakad paarap sa chairman ng Antenor Group of Companies. Napasinghap kaming lahat ng sampilan ni Miss Miranda si Oliver Antenor.
How dare you? Agad na sinampal noong babaeng katabi ni Chairman si Miss Miranda. Mom! Sigaw ni Mateo, so ang babaeng sumampal kay Miss Miranda ay ang legal na asawa ni Oliver. Ngunit mas lalo kaming nagulat nang sampilan rin ni Miss Miranda ang babaeng iyon na ina ni Mateo. How dare you to for hurting my daughter? Nagsinghapan na ang lahat ng tao. Kahit si Jeremy ay nanlaki ang mata. Si Mathilda ay nagulat, literal. Hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya ng totoo niyang ina ngayon. What? Gulat na ani Mateo. Hinawakan ni Mathilda si Miss Miranda para siguro patigilan ngunit nanginginig si Miss Miranda sa galit. Alam ko kung gaano kalakas siya manampal. Ilang beses na niya akong nasample eh. Let's find her, sabi pa nito. Tumingin ako sa quintuplet, they are talking to their lolo habang kumakain. Mabuti na nga lang at hindi sila masyadong naglilikot ngayon. Chairman, nagangat ang chairman ng tingin sa akin. Hahanapin ko lang po si Jeremy, sabi ko. Sige, ako na bahala sa mga apo ko, aniya. Sama ako mama, ang sabi ni AJ sa cute niyang boses. AJ, dito ka lang kay lolo. Maraming tao, baka mamaya matulak ka pa. My four boys looked at me. Akala ko ay gusto din nilang sumama, hindi pala. Instead, kinausap nila si AJ na magstay sila kay lolo nila. Tumango ako kay Andrew, karga niya si Riley na ngayon ay tulog na at sabay kaming umalis. Hinanap ng mata namin si Jeremy. Dahil malawak ang venue at may mga tao pa, mabilis namin silang napansin ng halos ang lahat ng tao sa harapan nakatingin sa iisang direksyon lamang. Nakita namin si Mathilda na umiiyak at si Jeremy nasa unahan niya na tila ba itinatago siya mula sa papa ni Mathilda. Nakita ko rin doon si Miss Miranda. Parang nagkakagulo na sila. Hindi ko alam anong nangyayari but this is bad, sabi ko. Lumapit kami sa kanila. Kung wala lang si Riley pakiramdam ko sumugod na si Andrew makuha lang si Mathilda. Such a disgrace. Bakit mo hinayaan na pahiyain ka ng asawa mo sa harapan ng maraming tao? Oliver. Dad, that's enough. Si Mateo na inaawat ang dad niya. Mathilda is my daughter. Anak namin siya ni Oliver Antenor. Pero bakit kung fretuhin niyo siya ay parang isa siyang basura? May dugo rin siyang gaya niyo. Isa rin siyang tagapagmana. Si Miss Miranda na namumula na sa galit. Tama na po, si Mathilda na umiiyak. What? Oliver, what is this? Sabi noong asawa ng chairman. Nagulantang sa pahayag ni Miss Miranda. Anak niyo, Dad. Si Mateo nagulat na gulat. Alam ko bakit siya nagulat. Oliver, anong sinasabi ng babaeng iyan? Nagtaas na ng boses ang ina ni Mateo. Ngunit ang chairman ng AGC, malamig lang na nakatingin kay Miss Miranda. Sabi mo po protektahan mo ang anak natin. Pero anong ginawa mo? Ikaw pa ang nananakit sa kanya. Anong klase kang ama? Malakas na nagsinghapan ng mga tao nang sinampal ng mama ni Mateo si Oliver Antenor. You cheated on me. Nakakasuka ka. Sabi pa nito. Mateo, let's go. Sabi noong mami niya. But si Mateo, hindi kumilos. Nanatili siyang nakatitig kay Mathilda na umiiyak. Hindi nga magawang iangat ni Mathilda ang ulo niya. Is this the reason? Nag-crack ang boses ni Mateo. Si Mathilda, hindi makatingin sa kanya. Ito ba kaya lumalayo ka sa akin? Hey, baby, answer me. Ito ba? Basag na basag ang boses ni Mateo. Samat-saring reaksyon ang natanggap namin sa mga tao. Maraming nagulat lalo na sa sinabi ni Mateo kay Mathilda at sa pagtawag nitong, baby. Iyong mami nila, nailagay niya ang kamay niya sa bibig niya. Si chairman naman ay kumunot ang noong ngunit sobrang gulat na gulat. Si Miss Miranda, nanlalaki rin ang mata at tila nauunawaan na niya ang nangyayari. Umabant si Mateo para lapitan si Mathilda pero lumayo si Mathilda kanya. Stop it! Hindi mo ba nakikita? Magkapatid tayo. Tunay tayong magkapatid kasi hindi ako totoong ampon ni Dad. Sunod-sunod na sabi ni Mathilda habang umiiyak. And swear, si Jeremy na nasa likuran kanina, nanlalaki ang mata. Sa itsura niya, hindi niya inaasahan na si Mateo ang kabit ng asawa niya. Inakala niya siguro na si Andrew. I still can't believe it. Jeremy said, magkasama na kaming dalawa ngayon at ang quintuplet ay nasa bahay na, inuwi ni Alexis kanina. Do you know about this? Tanong niya, umiling ako, kanina lang, sinabi ni Andrew. Natahimik siya at marahan na tumango.
Kaya pala mainit ang dugo ni Mateo sa akin. And Miranda, her mother. Naaawa ako kay Mathilda pero hindi ko mapigil ang hindi matawa kay Jeremy. He looks really cute while saying that. Sobra siyang na mind blown sa mga revelasyon kanina sa party. Halos hindi na nga siya nakapagsalita. Natameme siya noong sabihin ni Miranda na anak niya si Mathilda at mas lalo siyang nagulantang nang malaman na si Mateo pala ang kabit ni Mathilda. Kung wala ang mama mo kanina, baka nagkagulo na. Samandal ako sa kanya. Kanina, noong pinipilit ni Mateo si Mathilda na sumama sa kanya, dumating si attorney at inawat sila. May dalang sangkatutak na bodyguard si attorney at siya na mismo ang naghila kay Mathilda paalis ng venue. Halos iyak lang ang maririnig mula kay Mathilda. Habang napilitan naman ng mga antenor na hilahin si Mateo paalis ng venue. Nagwawala na kasi ito dahil gusto niyang kunin si Mathilda ngunit ayaw ni Mathilda na sumama sa kanya. Bawal na kasi ang relasyon nila kahit hindi sila magkadugo, dahil lumaki sila na ang turingan ay kapatid sa isa't isa. Mas lalong naging bawal, nang malaman nila na magkapatid naman pala talaga sila sa ama. Pauuwi na kami sa bahay namin dahil hinahanap na kami ng mga anak namin ni Jeremy. Isang malaking kahihiyan yung nangyari sa mga antenor kaya hindi na ako magtataka kung gawing pulutan iyon mamaya at sa susunod pang nga araw. Sobrang iskandalo ang nangyari sa pamilya nila. Pero kung ako si Mathilda, baka gagawin ko rin ang ginawa niya. Hindi bali ng maiskandalo, huwag lang nila akong ilayo sa mga anak ko. Bakit pa naging ganoon, Jeremy? Anong nangyari? Bakit nagkagulo bigla? Jeremy, hold my hand tightly. Mathilda saw Riley a liar. Gusto niya kayong puntahan but her dad threatened her na huwag lumayo sa akin. Sasamahan ko na sana dapat siya after ko ipakilala ang anak natin but her father got mad. Sinugod niya ako at sinabing niyurakan ko daw ang angkan nila. I see. Mukhang nabastusan sila sa ginawa ni Jeremy kanina. Hindi ko alam nasaan na si Riley at Andrew. Paglingon ko sa direksyon nila kanina, wala na sila. Siguro piniling ilayo ni Andrew ang bata dahil ayaw niyang madamay ito. Or ayaw niyang malaman ni Mateo na may anak na sila ni Mathilda. Anak ba ni Andrew si Riley? Mahinang tanong ni Jeremy. Umiling ako. Si Mateo ang papa ni Riley. Andrew was just there, helping Mathilda. Ang sabi ko, her life is so messed up. Mas magulo pa sa akin. Sabi ni Jeremy. Tumango ako dahil totoo ang sinabi niya. Ang galing niyang magtago. Wika ni Jeremy. Napaniwala niya ako na may relasyon siya kay Andrew. Lahat ng ebidensya na hawak ko, si Andrew ang tinuro doon. Nagangat ako ng tingin kay Jeremy at naabutan siyang nadungaw rin sa akin. Naisahan ba ang isang Jeremy Anderson? Tanong ko. Tinaasan niya ako ng kilay at ngumiti bago niya ako hinalikan sa noo. Pagdating namin sa bahay, may mga press nang nag-aabang. Pagkapasok ng kotse, sinirado agad ng mga guards ang gate. Hawak ni Jeremy ang kamay ko habang papasok kami ng bahay. Naabutan namin si Chairman at si Alexis. Sa sahig, mahimbing nang natutulog ang mga bata. Pagod na pagod sila sa party. Do you know about this? Si Chairman kay Jeremy pagkapasok namin. Pinisil ko ang kamay ni Jeremy. Seryoso kasi ang mukha ng dad niya, ayaw kong mag-away sila. Yes dad, matagal na but I didn't know na si Mateo ang lalaki niya. Buong akala ko talaga ay iyong Andrew. So matagal mo nang alam. Tumango si Jeremy. Yes, nahilot ni Chairman ang ulo niya. Naiintindihan ko siya. Dahil mag-asawa si Jeremy at Mathilda, damay pa rin ang Anderson sa iskandolong iyon. Idagdag mo pa na may quintuplet si Jeremy sa akin na isang issue rin para sa Anderson. I think alam ko na kung sinong tinutukoy mo iha, si Chairman sabay tingin sa akin. Si Miranda ba ang kumausap sa iyo dati? Aniya, tumango ako. Wala namang rason na para itago iyon. Alam na nila lahat at wala namang banta sa buhay ng quintuplet. I knew it. Noong sinabi mong I threatened you, nagulat talaga ako. Cause I don't hate you enough para ipalaglag ko ang apo ko sa iyo, not until Miranda told me about you and Abrenica. Kasama yung batang Navarro na may relasyon raw kayo. But still, hindi pa rin sapat yun para sabihin kong ipalaglag mo ang bata. I'm not like that. Tumango ako sa Chairman kasi alam ko na ito. I'm sorry po kung nag-conclude ako. It's fine. I understand, iha, but still,
I hated it. I think I was being manipulated. Sabi ng chairman na namumula na sa inis at galit. Hindi ba, si Miranda din yung nagpakita sa'yo ng profile ni Mathilda dati? Iyong panahong naghahanap ka pa ng ipapakasal kay Jeremy. Si Alexis ang sumabat at nanlalaki ang mata ng chairman. Na-realize niya siguro by now, na namanipula nga siya ng sekretarya niya. I'm gonna kill her, sabi ni chairman. Naiintindihan ko ang galit na nararamdaman niya. Si Miss Miranda ang nasa likuran ng lahat ng ito at ang kaguluhan sa pamilyang ito. Ngunit ngayon, may parte sa akin na naiintindihan ko ang ginawa niya. Siguro kasi ina siya at ina rin ako kaya somehow naiintindihan ko na she just wanted the best for her daughter. Ipapakulong ko siya, sabi pa ni chairman. Naiintindihan ko po ang galit niyo chairman pero wala naman pong nasaktan sa amin ng mga bata. Hindi kami nasaktan ni Miss Miranda. Oo nga at 7 years kaming noalay ni Jeremy dahil sa plano niya pero buo na po kami. Nagkabalikan na kami ni Jeremy kaya pabayaan na po natin si Miss Miranda, salaysay ko. Caroline, hindi ka ba nagagalit? Galit na galit po ako noong una pero ngayon, gusto ko na lang mag-move forward kasama ni Jeremy. Sa ngayon po, may kinakaharap siyang problema ngayon. Bigyan na lang po natin sila ng oras at panahon. Ang mahalaga, pumayag na po si Mathilda sa divorce nila ni Jeremy. Nagulat si chairman. Pumayag si Mathilda. Jeremy, are you aware na may makukuha pa rin si Mathilda sa'yo matapos ng divorce? Mabait ang chairman sa apo niya, pero masyado siyang obsessed sa pera niya. Ayaw kong makakuha ng kahit isang barya ang mga antenor sa atin. Abot langit ang galit ko sa kanila. Natawa si Alexis sa sinabi ng chairman. Don't worry. Pumayag na si Mathilda, ibibigay ko sa kanya ang 40% shares ng AGC. After all, kanya naman talaga iyon. Sabi ni Jeremy. Balita doon sa asawa ni Jeremy, Carol. Tanong ni Ai, nasa coffee shop kami, malapit sa school at kasama ko si Duff ngayon. Hinihintay namin ang 4 na bata. Si EJ, hindi pumasok pero sumama sa papa niya sa office. Hindi ko alam saan siya itinago ni attorney. But one thing for sure, kasama niya ang anak niya ngayon. Sabi ko habang nilalanta ka ng fries. Tumungo si Duff. Yung si Miranda, naloka ako sa revelasyon girl. Siya pala ang may kagagawan kung bakit kayo naghiwalay ni Jeremy. Grabe, hindi ako makapaniwala doon. Kahit nga ako ay sobrang nagulat talaga sa nangyari kahit na mas nauna kong malaman ang katotohanan kesa sa kanila. Balita ko ay gusto siyang ipakulong ni chairman Ayaw mo lang daw, naawa ka. Umiling ako, ayaw ko lang talaga na ma-stop pa kami sa nakaraan. Gusto ko nang mag-move forward at hayaan si Miss Miranda sa gagawin niya. Basta, hindi na ako lalapit na sa kanya kahit na kailan. Pero you know what? Dahil sa nangyari sa mga antenor, hindi masiyadong napag-usapan ang tungkol sa quintuplet niyo ni Jeremy. Hindi masiyadong nabigyang pansin yung mga gawa-gawa na paninira nila na may sabit si Jeremy dahil kahit naman ang asawa niya ay may ganoon rin. Mas worst pa nga, at least kayo ni Jeremy, hindi magkapatid kasi hindi siya pumayag na ampunan ka ng mama niya dati habang si Mathilda at Mateo, magkadugo. Natawa lang ako kay Duff sapagkat chismosa niya at kukumi ng fries shock kumuha na rin chicken wings na in-order namin. Ang sarap ng chicken nila dito. Nagkwentuhan pa kami ni Duff hanggang sa nag-alas 3 na ng hapon. Punta ako sa bahay niyo, sabi ni Duff. Bakit? Bored ka na sa inyo? Ganoon na nga, aniya at natawa. Nga pala, aalis na si Jeremy next week. Tumungo ako dahil pupunta na sila ng US ni Mathilda para sa divorce. Hala girl, mukhang tuloy na nga ang happy ever after nyo, nakangiting saad ng kaibigan ko. Baka mamaya ma-jinx pa ang sinabi mo, Duff. Let's just hope na everything will be fine. Sus. Oo naman, may haad lang pa ba sa inyo? Unless makatagpo si Jeremy ng bago doon at iwan ka. Which is impossible. Ang sabi niya sa akin at binuntutan pa niya ng tawa. Hindi naman malabong makakita si Jeremy ng bago dahil gwapo siya at mayaman. Kung sakali mang piliin niyang lokohin ako at mga anak namin, iiwan ko talaga siya. Sadya man o hindi, iiwan ko siya. Pagdating namin ng school, hindi namin nakita si Kelsey dahil nasa room ito pero ang 4 kong chikaitang nasa guardhouse ulit at dinadaldal nila ang guard.
Mama, tita, napangiwi ako sa lakas ng boses nila. Matapos nilang humulik sa akin, tumakbo sila kay Daph para batiin ito. Tara na, uwi na tayo, sabi ko. Mama, I'm hungry, reklamo ng babae kong anak. Anong gusto mong kainin? Tanong ko habang nakadungaw sa cellphone ko. Dala ni Daph ang sasakyan niya kaya convenient umuwi dala ang 4. Burger, si CJ ang sumagot. Mama, wala pa si Kuya EJ. Si BJ na kanina patahimik, nakakapanibago. Wala pa anak. Mamaya pa sila ni Papa uuwi, sabi ko. Tumingin ako kay Daph at sinabing drive-thru kami. CJ, Jeremy, anong oras kayo uuwi ni Emmanuel? Nilagay ko na ang cellphone sa bag at bumili pa kami ng burger na request ng mga bata. Pagdating namin sa bahay, hindi ko na binihisan ng 4 dahil alam na nila paano asikasuhin ang sarili. Sumama si Daph sa akin sa kusina habang nagkikwento siya sa nalalapit na kasal nila ni Nathan. Ayun nga, Carol, nag-aaway kami minsan sa mga petty na bagay. Alam mo yun, gusto niya motif blue or pink or yung light colors daw, pero gusto ko black. Mahina kong kinurot ng tagiliran niya. Kasal ba ang gusto mo o lemay? Sabi ko, sumimangot siya, parang maganda ang black Ayon, ayaw ni Nathan kaya nagagalit ako sa kanya. Natatawa ako sa kanya, ewan ko sa babaeng ito. Stress na siguro si Nathan sa kanya. Kasal nila pero gusto niya black. Hindi ko alam kung matino pa ba ang utak nito o hindi na. Hindi kaya na engkanto ka at gusto mo black. Baka pinaglilihian mo ang black. Grabe ka naman. Hindi ako buntis Anya, namumula. Ninisihan ko lang siya habang binababa ang frozen chicken. Tumunog ang phone ko at nakitang mag-reply si Jeremy. CJ, our son, Emmanuel, very interested on running the hotel, babe. Marami siyang tanong about this. Parang gusto yata maaga ako magretiro. Haha. Natawa ako sa message ni Jeremy. Hindi na ako magtataka kung ganoon si EJ. Kahit si DJ at CJ ay ganoon rin naman. Masiyadong curious sa trabaho ng papa nila. Only Bryce and Alexandria ang hindi masiyadong nagtatanong sa trabaho ni Jeremy. Mukhang may little CEO ang Anderson Si Daph na nakikibasa ng text message. Natawa ako at umiling sa kanya. So going back, kay kasiguro nandito kasi ayaw mo makita si Nathan. Pinagsingkitan ko siya ng mata at inobserbahan ang katawan niya. Buntis ka Daph, feeling ko. Sabi ko, lumabib siya at umupo sa upuan. Paano kung hindi? Carol alam mo namang ilang beses na akong umasa Magtiti ka. Hindi ibig sabihin na hindi ka mabuntis-buntis noong mga nagdaang taon, hindi ka na capable mabuntis. Hindi ka naman nagpa-check sa doktor kaya hindi mo sure may problema ka o si Nathan. Ang sabi ko at kinuha ang ilang ingredients sa cabinet. Sige na nga, sana naman this time buntis na ako. Aniya at nag-cross my heart pa. Buntis nga siya, may nagbago kasi sa katawan niya and besides, sinong matinong babae gusto black ang motif ng wedding? Plus lagi pa niyang inaaway si Nathan sa mabababaw na dahilan. Caroline, what if, paano kung may malaman ka kay Jeremy? Kumunat ang noo ko. Kinuha ko ang kutsilyo at bawang sa kasibuyas dahil gagayatin ko. What do you mean? Paano kung malaman mo na may anak pala si Jeremy maliban sa anak niyo? What will you do? Nabitawan ko nagkutsilyo na hawak ko para sana hiwain ang mga bawang at iba pa. Is that a hypothetical question? Tanong ko. Daph nodded at ang totoo ay kinabahan ako. Daph is very keen and intelligent. Hindi yan mag-o-open up na walang pagbabasehan. It depends siguro. Kung anak iyon ni Jeremy before kami nagkakilala, matatanggap ko. Kung anak iyon ni Jeremy sa 7 years na nagkahiwalay kami, susubukan kong intindihin. Kung anak iyon ni Jeremy na nagkabalikan na kami, iiwan ko siya at aalis kami ng quintuplet. Kasi ang huli, nanloko na siya. Pinili niya kaming lokohin, sabi ko at tumungo siya then mumiti. Daph me, kaya alam niya ano ang iniisip ko ngayon. Right now, iniisip ko, bakit? May anak ba si Jeremy sa iba maliban sa mga anak ko? Pero natatakot akong itanong iyon. Huwag muna, hindi ko kaya.